Ang KBS RMM News TV ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps, Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag, aim to create hopes for the progress of good and continuous dissemination, vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide, mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. Buong puso po nating ipinakikilala ang Kasado Broadcasting Service, ang himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Ang oras ganap na alas 9:06 ng umaga. Alright mga kababayan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sa pangalan po ng ating station manager at siya nating publisher, CEO President Kuyang Alan Valenzuela Bordeus. At siyempre naman po mga kababayan, ito ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindorinyong midnight boy, bagamat hindi ganong kagwapuhan, sigurado naman pong ito'y inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Dito sa palatuntunang gabay at patnubay. Thank you. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatangal. Dito sa ating impilan ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Good morning sa lahat ng ating mga kasado patrol na ngayon ay nakaantabay sa iba't ibang dako ng kapuluan, serya ng Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Good morning sa lahat ng ating mga autoridad, sa lahat ng mga kapulisan at kasundaluhan sa iba't ibang dako ng ating bansa.
At syempre, salamatan po natin ang ating dalawang nakaalalay dito sa ating technical site, si Ate Del Santos at si Ate Rose Marie Padiron. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga kolumnista, sa mga writer ng Balitang Kasado, sa ating Studio 2, sa bulwagan ng balitaan dyan kay Kuyang Alan Bordeos, kay Ate Cora Bianes at kay Ate Joy Pasko. Good morning sa inyong lahat dyan. Likewise sa ating Studio 3, sa bulwagan ng balitaan, kay Kuyang Wayne Espino Lawson. Binabati po natin ng magandang umaga ang ating mga taga-Station 4 dyan sa Zambales. Sa bulwagan ng balitaan kay Kuyang Paul Aludo, kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabati. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, salamatan din po natin ang bilang pag-alalay ng ating technical director, si Kuyang J. Marten at Kuyang Jess de la Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumayin nyo ang pagpalang araw ngayong araw ng Huwebes. Ngayong May 23, 2024 ng taong kasulukuyan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. At syempre naman po, nais po nating batiin ang lahat ng buong kaanib ng Watchman Initiative Affairs sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan sa lugar ng Barangay Porok 16 Clan, Barangay Pag-asa, Sinawal, General Santos City dyan sa Mindanao. Sa pangunguna po ni Ate Vai Fridelin Samal Dani Fuentes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, ganun din po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan sa lugar ng Kamindanawan, Kabisayahan at buong Kalusunan. Good morning sa inyong lahat. At dahil nga po ngayon ay araw ng Huwebes, petsa 23 ng buwan ng taong kasulukuyan, ngayong buwan ng Mayo, lubos po ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na bagamat batbat ng problema ang ating kalipunan. Sabi nga sa matinding init na sa hapon ay umuulan-bon, pinagmumulan na naman uli ng panibagong sipon o pag-uubo-ubo doon sa mga mahinang resistensya, partikular na po sa mga senior citizens at mga kabataan. Kaunting ingat po at kaunting pangalaga sa inyong pangangatawan. Anyway, binabati po natin na magandang morning ang buong pwersa ng sandatang lakas ng Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni General Romeo Browner Jr. Good morning sir. At kay Major General Roberto Escapulong, ang commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Good morning po sa inyong lahat. Likewise kay Ate Pauline de la Cruz Mujar, ang Pangulo ng 2ID Press Corps dyan sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Good morning everyone sa lahat po ng kaanib at kasapi ng 2ID Press Corps. Siyempre, good morning din po sa ating PNP Chief kay General Romel Francisco Marbel. Good morning sir. At sa lahat po ng ating mga butihing mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dyan po sa Calabarzon, good morning po sa Regional Director ng Region 4A, kay General Paul, Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Sir, good morning. At siyempre kay Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ang Chief Public Information Office ng Region 4A. Good morning. Ma'am, at sumayin nyo ang kay gandang
araw at mapagpalang umaga ngayong araw ng Huwebes. Siyempre, batiin po natin din ng magandang morning ang ating Provincial Director ng Rizal, si Police Colonel Felipe B. Maragon. Good morning, sir. At siyempre nga po, may paghatid balita ang ating Kasado Patrol na ngayon ay nakaantabay dyan sa lugar ng lalawigan ng Rizal dyan sa area ng Calabarzon. Yan. Ang ating pong si Kasado Patrol 47 na andyan po sa area ng Calabarzon dyan sa lugar ng Rizal, ho. Meron pong naganap na turnover, ho. Yan. Regarding po tungkol sa ceremony in out sa dalawang Chief of Police ng Rodriguez Rizal Police Station. Dinaluhan po ng Rizal Provincial Police Office Director. Yan. At yan po ay iuulat po ng ating Kasado Patrol ang ating Kasado Patrol 47, si Kuyang Dan Torbeles. Kuyang Dan, standby report. Alright, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa lugar ng Oriental Mindoro. Sa lahat po ng ating mga minamahal diyan at pinakapipitagan na samahan ng mga pagkakawang gawa sa kanilang mga kababayan at sa ating kapwa diyan sa lugar ng Oriental Mindoro. Sa samahan po ng KPP, brother at sister, ang Divine Healing Power. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pangunguna po ni Brother Robin Pamilara, Brother Ansel Arroyo, si Brother Quintin Alban, si Brother Gerald Gasik. Ganon din po kay Brother Robin Dalumpines, kay Brother Dindin Troy Santiago at ganoon din kay Brother Mek Acebeda. At sa lahat po ng brother at sister dyan sa lalawigan, dyan sa lungsod ng Calapan, dyan sa bayan ng Bako, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre likewise, siyempre sa ating butihing mayor ng Bako, si Mayor Alan A.R. Roldan. At sa lahat po ng kanyang mga kasamaan dyan ng sangguniang bayan ng Bako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, binabati rin po natin ang ating mga minamahal na mga kababayan po dyan sa area po at lugar ng Barangay Santa Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At naway ika ngay makamtan ninyo ang magandang kapalaran dyan. Sabi ngay, kamusta na ang klema diyan sa lugar ng Barangay Santa Cruz dyan sa Bako. Alright? At sa lahat po ng ating mga minamahal na samahan sa lugar po ng Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangonan, Rizal, sa lahat po ng mga incorporators, Board of Directors at sa lahat ng mga residente ng lugar ng Sitio Bukal dyan sa Jores Homeowners Association. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po ang lagay dyan? Inuulan na po ba dyan sa inyong magandang komunidad? Dyan po ba ay ikangay nadidiligan na ng mga pag-ulan sa gawing hapon? Ang mga
inyong sinasaka at mga halamang inyong pinagyayaman sa lugar na iyan ng inyong komunidad. Kamusta naman po ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang dako ng lalawigan ng Rizal? Kamusta na po ang inyong mga kalalagayan sa mga oras na ito? Dahil sa madalas nga pong pag-ulan sa gawing hapon, sabi nga may namumuo pong sama ng panahon. At malapit na pong pumasok sa Philippine responsibilities ang namumuong typhoon. Kaya nako, kaya dun po sa medyo ang bubong ng bahay ay napabayaan at hindi nga po sabi nga naaayos pa. Ayusin nyo na habang may panahon pa at sabi nga habang hindi pa panahon ng ulanin. Siyempre sa haba po ng panag-araw na tinamasa ng lahat ng ating mga kababayan, ika ngay nalalapit na po yung panahon naman ng panag-ulan. At yan na naman po uli ang season ng pagtatanim ng mga halaman at ika ngay pagbubungkal ng mga bukirin sa iba't ibang dako ng probinsya. Ay lamang po natin kung yung ibang mga bukirin ay nalagyan na ng mga panambak na tulad ng mga buhangin. Kaya marami pong ikangay lugar na dating sinasakahan ay mayroon na pong mga sabi nga'y pagbabago na sabi nga'y dati ay ang nalalagay ay mga pananim. Pero po sa ngayon, ang karaniwang nangyayari ay salip na pananim po yung nalalagay ay ika nga po ay ang nalalagay ay mga building na. Yan. Ang oras ganap na alas 9:21 ng umaga. Mga Kasado Patrol, standby report. Alright, puntahan po muna natin ang pag-uulat. Sa klase si Kuyang Dan Torbeles ay hindi makontak ng ating tagapag-communicate ng ating komunikasyon. Kaya Kuyang Dan, nako. Standby report Kuyang Dan, paki-accept ng kontak sa iyo. Alas 9:22 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, unahin po muna natin, ang pag-uulat na mula naman po sa lugar naman din ng Cavite, Talagang already talaga si Kuyang Lando Luto, si Double L. Talaga heavy duty talaga ikaw Kuyang Lando. Sabi nga anytime ay talagang napakaganda ng iyong kalalagayan diyan sa lugar. Kaya nga sabi nga, talagang iba na. Kapag sabi nga alright already. Sabi nga mabilis ang lahat. Okay, good morning kay Kuyang J. Martin, ang ating technical director. At kay Kuyang Jess de la Cruz, magandang umaga sa inyo diyan sa lugar ng lungsod ng Antipolo. Kamusta na kayo? Alright, unahin po muna natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25, si Double L. Siya ay nasa lugar ng Cavite. Ito may kinalaman sa grupo ng mga guro na nagpahayag ng buong suporta sa muling pagbabalik sa traditional na school calendar sa susunod na taon.
Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25 kay Double L dyan sa lugar ng lalawigan ng Cavite. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 25 si Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Good morning. Yes, likewise, good morning sa iyo, Kuya Ron. Good morning sa ating taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kuya Ron, medyo mainit ngayon ang panahon dito. Hindi ba umuulan dyan? Hindi naman, medyo hitek na ang araw, Kuya Ron. Alright, sa maaaring hapon, uulan na dyan. Kasi yan ang kinaugalian na ngayon ng panahon. Yun ang inaabangan natin. Yung pag-ulambot ng pagdating o pagsapot ng hapon, Kuya Ron. Oo, kaya iba na. Kaya kailangan, Kuya Lando, lagi kang may dala na kaputi at tayong. Para pag umulan, kaputi. Pag mainit, tayong. Yes, tama ka, Kuya Ron. Samantala, Kuya Ron, tama ka. Itong mga grupo ng mga guro ay ito ay nagpahayag na ng buong suporta sa muling pagbabalik sa traditional school calendar sa sunod na taon, Kuya Ron. Dahil ito nga sa bansa, yung tinawag na Teachers Coalition sa muling pagbabalik sa traditional school calendar sa mga paralan sa buong bansa sa sunod na taon ito, Kuya Ron. Kasunod ito ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Education na ibalik na sa dating school calendar ng mga paralan sa buong bansa nang dahil na rin sa epekto ng matinding init ng panahon sa mga mag-aral sa buong Pilipinas. Sa isang pahayag ng mga naturang grupo na sinabi, sa wakas ay nagkaroon ng pinal na pizza ang pagbubukas at pagsasara ng school year 2024 to 2025. Batay kasi sa aprobadong pizza ng pamahalaan, nagsimula ang klase sa sunod na school year sa Hulyo 29 ng taong kasalukuyan at nakatakda naman ito magtatapos, Colonel, sa April 15 sa susunod na taon para sa school year 2024-2025. Habang sa Marso 31, 2026 naman, ang nakatakdang magtapos para sa school year 2025 to 2026. Samantala, bagamat hindi nasunod ang pitsang inirekomenda ng Teachers Coalition noong April 11 sa mga pagsasara ng susunod na school year, ay sinabi rin lang naman ng nasabing grupo ay sapat na ang desisyon ng Pangulo at ang pagtakda ng pitsa ng pamahalaan na dapat ay matikna lamang na ito ay may iiral ng tama at para na rin sa kapakanan ng mga estudyante, lalo na yung mga mag-aaral na yung may Saturday classes upang mapuran ang kanilang mga school schedule, Colonel. Mula dito sa Cavite, Kasado Patrol Unit 25, ako si Domanel Cuilan Luluto, nagulat para sa Gabay Patubay ng KBS Army News, Radyo na, TV pa. At Kuya Ron, meron pa ko plus report, maya-maya lamang tatawag ako o kaya nang isuwa tumawag. Okay, babalikan kita, Kuya Lando. Alright? Maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25 kay Double L, si Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Alright, nakuhan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol. Ang ating Kasado Patrol 49 dyan sa lugar ng Quezon City. Ito po ay may kinalaman, ha? May kinalaman. May kinalaman po dito sa 102,000 shabu na samsam ng Pulis Valenzuela sa dalawang suspect arestado. Ang detalye,
malalaman po natin ngayon sa ating Kasado Patrol 49 ang ating sibat, si Kuyang Joseph Elias Bontugon. Kasado Patrol Report. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 49, si Kuyang Joseph Elias Bontugon. Ito ay may kinalaman nga po sa 102 kilong shabu na nasamsam ng pulis ng Valenzuela. 2 suspek arestado. Ang detalye magmumula kay Kuyang Joseph Elias Bontugon. Kuyang Joseph, good morning. Good morning po, Kuya Arnold, sa ating station manager na si Kuya Alan D. Bordillo. Sa lahat ng mga tagapagsubaybay at tagapakinig, ito po ang aking balita. Arestado ng mga kapulisan ng 2 suspect dahil sangkot umano sa ipinababawal na gamot ng bansang Pilipinas. Nabatid sa ulat ng pulisya bandang alas 12:08 ng madaling araw kahapon sa House Number 88, Gumamila Extension General T. Dirion, Valenzuela City sa pamamagitan ng intelligence-driven operation ng mga elemento ng District Drug Enforcement Unit ng Northern Police District. Kasama tumulong ang Substation 2 General T. De Leon na nagsagawa ng bypass operation sa lugar na nagresulta sa pag-aristo ng 2 salarin. Kinilala ng mga kapulisan ng 2 suspect na sina alias Jimboy, 37 anyos, at si alias Jessica, 37 anyos, parehong residente ng Valenzuela City. Ayon sa ulat ng pulisya, na-recover ang kabuuang tinatayang timbang na mahigit o kulang sa 15 gramong shabu na may standard drug price na nakakalaga ng 102,000 at isang 1 Smith at Wesson caliber 38 revolver na walang serial number na kargado ng 2 live ammunition o bala. Dahil dito lubos pusong pinuri at pinasalamatan ni Police Brigadier General Rizalito G. Capas, District Director, Northern Police District, ang pagsisikap ng mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Gerald Sean L. Rivera, Officer in Charge ng DDEU. Matapos ang pag-aristo, ang mga suspect ay pinaalam ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon at pinala sa tanggapan ng NPD DDEU para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Mula rito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Bontugon, Kasado Patrol Number 49 na nag-uula sa gabay at patnubay ng KBS RMM. Saryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 49, Kuyang Joseph Elias Bontugon. Thank you, Kuyang Joseph. Alright, good morning sa lahat ng ating mga naka-tuning. Ngayon sa ating palatuntunang gabay at patnubay, siyempre antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan. Ang isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, mamayang ganap. Ngay kasampo ng umaga. Alright, good morning sa ating station manager, kay Kuyang Alan Bordillo. Good morning sa inyong lahat dyan sa ating studio 2. At syempre, dakuan na po natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol na naririyan sa lugar ng Rizal. Si Kuyang Dantor. Yan. Talagang si Kuyang Dantor ay nasa malakas na signal na marahil kaya nakontak na ng ating PA, ho? Kaya talaga Kuyang Dan, ha? Kung saan ka pumupuntang mahina ang signal, ha? Alright. Ang kanya pong ulat ay may kinalaman po sa ito po ay yung turnover ceremony and out sa 2 chief of police ng Rodriguez Rizal.
Police Station, dinalahan ng Rizal Provincial Police Office. Yan. Ang detalye ay magmumula po sa ating Kalsado Patrol 47. Diyan kay Kuyang Dan Torbeles. Alright, Kuyang Dan, standby report. Kalsado Patrol Report. Alright mga kababayan, nasa linya po ang ating Kalsado Patrol 47, si Kuyang Dan Torbeles. Alright, Kuyang Dan, good morning! Yes, likewise, Kuya Arnold at Kuya Alan, medyo hindi ko kaagad na ano yung tawag dahil ito'y inaayos ko yung gripo, naputukan ako ng gripo yun sa tubig. Kaya basa ito. Ako ngayon na nagre-report ngayon sa ginanap na turnover ceremony kamakailan, itong in and out o paglabas naman at pagpasok. At ito'y pagpalit sa nasabing pwesto sa pamumuno naman ng Chief of Police ng Bayan ng Rodriguez sa Rizal PNP Station para sa higit pa niya na pagsilbihan ng bagong Chief of Police ang mamamayan para sa peace and order na sitwasyon. Tinungo ni Rizal Police Provincial Director of PNP, Police Colonel Felipe Maragon ang Bayan ng Rodriguez at ang istasyon ng pulisya para sa turnover ceremony in and out sa police station ng nabanggit na bayan na ipinalit ito si Police Maragon, si Police Lieutenant Colonel Arnolfo M. Silencio. At ito naman outgoing naman, ito si Police Lieutenant Colonel Rosel DM Encarnacion, kung saan malugod na ipinasa ang istasyon ng pulisya kasama na ang bandera ng Rodriguez dito sa N an outgoing Police Police Lieutenant Colonel Encarnacion sa bagong pasok naman na pamumuno naman ni Police Lieutenant Colonel Silencio upang malugod na pangalagaan ang nasabing Rodriguez ayon pa ng paghahayag ni Rizal Police Provincial Director Police Colonel Maragon at kanya ring malugod na pinasalamatan ang outgoing na si Police Lieutenant Colonel Encarnacion sa kanyang ginanap niya ay maging naging mapayapa ang bayan ng Rodriguez Rizal, samantala sinabi naman ni Police Colonel Maragon sa bagong uupo na hipin ng istasyon ng Rodriguez na sana ay sundan pa ito na higit pa na pagsilbihan ang naturang bayan. Mula sa Rizal, ito si Kalsado Patrol 47, Dan Torbeles nag-uulat live sa TV, sa Armenios TV, may dyaryo pa. Alright, maraming salamat sa magandang iniulat ng ating Kalsado Patrol 47, Kuyang Dan Torbeles. Kuyang Dan, thank you! Ang oras ganap na alas 9:38 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Dumako muna po tayo sa ating
mga balita. Thank you. DFA walang downgrading pero medyo choppy ang ugnayan ng PH at China ngayon. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA nitong Merkules na hindi na dumarating sa punto ng kailangan i-downgrade ng Pilipinas ang relasyon nito sa Beijing sa gitna ng mga pangaharas ng huli sa West Philippine Sea. Ngunit inilarawan ng ugnayan sa kapangyarihang Asyano bilang medyo choppy sa kasalukuyan. Sasabihin ko medyo choppy sila, maraming mga issue na kung saan ay dumating at kamakailan sa kaso ng Pilipinas. Talagang may effort ang Pilipinas na igiit ang ating karapatan, partikular sa kasong ito sa ating ASC o ang Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo said during a lunch meeting with reporters in Manila. Ayon kay Manalo, ang patuloy na panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino at nagsisikap na pigilin ng Pilipinas na gamitin ang karapatan nito sa West Philippine Sea na lumikha ng tensyon sa lugar. Kaya ang mga aksyong ito ay naging dahilan para itaas ang tensyon. Sinisikap lamang nating igiit ang ating mga karapatan at sa kasamaang palad, inahadlangan kami sa paggawa nito at sa aking personal na paniniwala, ito ang lumilikha ng mga tensyon, sabi niya. Sa kabila ng mga ito, sinabi ni Manalo na patuloy na makikipag-ugnayan ng DFA sa China at mamamahala ng tensyon sa pamagitan ng dialogo at diplomatikong paraan nang hindi nakukompromiso ang karapatan ng bansa sa karagatan. Sinisikap ng DFA na ipatawag ang susunod na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China sa South China Sea sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Manalo, ito ang magiging kauna-unahang undersecretary level meeting ng dalawang estado mula nang idaos ang 8 BCM sa Shanghai noong January 17, kung saan sa simula ay nagkasundo ang dalawang panig na de-escalate ng sitwasyon sa lugar. Siyempre ang issue ay kailangan nating maghanap ng paraan para manage. Kailangan magkaroon tayo ng understanding kung paano natin mapapamahala ng ating relasyon nang hindi tumataas ang tensyon, aniya. Pero nabanggit ni Manalo na sa maraming paraan hindi talaga tayo tinutulungan ng China na gawing ito. Iyon ang challenge dahil sa maraming insidente na nangyayari, so challenge yan sa atin kung papaano gagawin yan. Pero tiyak na determinado pa rin tayong maghahanap ng diplomatikong paraan para mapamahalaan ang ating tensyon, sabi niya. Hindi naman ibig sabihin ito ay maaaring tayong magkasundo agad, mga isyu ng pag-aalala sa magtatagal. Pero kailangan nating maghanap ng paraan para ma-manage ang tensyon, dagdag pa niya. Habang iniintay ang resolution sa maritime disputes ng China, sinabi ni Manalo na magmumungkay ang Pilipinas ng iba't ibang paraan upang may kalat ang tensyon sa lugar. Kabilang na ang pag-access ng Pilipinas sa scoreboard zone at pagpapaunlad ng mga pangisdaan sa lugar. Sa katunayan, isinasalang-alang namin ang isang bilang ng mga panukala din mula sa kanilang panig. Kaya tiyak na magkakaroon kami ng mga panukala, ngunit hindi ito mangangahulugan na maaaring sunduan, sabi niya. Na binanggit ang pangangailangan para sa mga panukalang ito upang pumunta sa pamagitan na lamang ng channel para sa pag-aproba muna sa ilalim ng administrasyong Marcos. Inulit ni Manalo na walang kasunduan ni mga panukala ng China sa Ayungin Shoal at Scoreboard Shoal na naaprubahan. Sinabi nila na may mga kasunduan, pero saan? Ipakita mo sa amin, sabi niya. Hindi ko na maalala na pag-usapan ko ang mga panukala na magkaroon ng mga ganoong kasunduan. Kung may panukala para sa isang kasunduan, dadaan tayo sa mga channel at
siguraduhin na ito ay may pag-aproba ng pinakamataas na autoridad, dagdag niya. Thank you. Samantala, mga eksperto sa proteksyon ng datos ng Asian at Japan nananawagan para sa PBS cyber threats. Round 1. Ready, go! Alas 9:44 ng umaga. Samantala, hinimok ng mga profesional na cybersecurity at data protection na kumakatawan sa Asosasyon at Southeast Asian Nations at Japan nitong Miyerkules ang mga concerned government at private sector organizations na magtulungan laban sa mga cyber menaces na nagbabanta ng critical information infrastructure ng riyon at personal na impormasyon ng mga mamamayan nito. Ang panawagan para sa mas malakas na collaborative public-private partnerships ay ginawa sa gitna ng pag-init ng territorial disputes na riyon kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga advanced persistent threats na target umano ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanya ng Asian Zone. Sa joint meeting ng Asian-Japan Cybersecurity Technical Working Group sa Siem Reap, Cambodia, nananawagan ang mga delegado na lumikha ng responsive and protective initiatives na magpoprotekta sa rehiyon ng Asia laban sa global at local cyber threats. Ang Pilipinas ay kinatawa ng summit ng Philippine Computer Emergency Response Team at National Association of Data Protection Officers of the Philippines. Sa minsay sa Philippine News Agency, sinabi ni PH President Lito Aberian na kailangan ang whole of Asia and whole of society approach para labanan ang mga cyber threats sa riyon. Aniya kailangang orchestrated ito sa mga leader ng gobyerno at pribadong sektor sa Asia at Japan. Kasama ang iba pang mga bansa sa riyon, ang mga bansa sa Asia ay naghaharap ng parehong mga banta at ang lahat ng mga bansa na dumalo ay makumpirma na ang mga digital na infrastruktura na kanilang pamahalaan kasama ang critical information infrastructure ay patuloy ding inaatake ng mga international at kahit ng mga lokal na aktor ng banta, dagdag niya. Samantala, sinabi ni NADPA-founding President Sam Hakuba ang pagtaas ng cyber attacks sa digital ecosystem ng gobyerno at CII ay nananawagan sa mga bansa sa rehiyon ng Asia sa matatag na mga konkretong solusyon. Kabilang sa mga solusyon ng kanyang pinapanukala ay ang pagtatatag ng isang information exchange network na nagsisilbing isang istasyon ng cyber weather na tatanggap, nagpapatunay pagkatapos ay nagpapadala ng mga alert sa bansa sa lahat ng nakakapekto sa riyon. Naramdaman ngayon ng mga bansang Asian ang kagyat na pagtutulungan ng mas mahusay upang labanan ng mga banta sa cyber. Sa mga katulad na karanasan ng buong riyon, isang diskarte at estrategikong balangkas upang labanan ng mga aktor ng bansa ay umuusbong, sinabi ni Hakuba na PNA sa isang pag-uusap sa telepono. Kamakailan lamang iniulat ng Department of Information and Communications Technology DEC na matagumpay na natalo ng kanilang mga tauhan ang serye ng brute force cyber attack sa mga mail nito, gayon din sa ilang tanggapan ng gobyerno, kabilang ang opisyal ng website ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at website ng Overseas Workers Welfare Administration. Natunto ni DEC Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey A&D ang pinagmulan ang mga pag-atake ng China United Network Communications Group, isang Chinese state-owned
Telecommunications Company. Why, thank you. Alas 9:49 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng buong persa ng Balitang Kasado ng ating mga magigiting at masisipag na mga kolumnista at writer ng ating pahayagan. Ang dyaryo ng Balitang Kasado. Siyempre ito po ay sa pagpapatibay at patuloy na pagsumikay ng ating butihing publisher ni Kuyang Alan Bordeos. Alright, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 si Double L dyan sa area at lugar ng Cavite pa rin. Yan. Ang oras ganap na alas 9:50 ng umaga. 10 minuto bago mag-ika-10 ng umaga. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan. Ang isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Alright! Nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25. Alright, may pagulat sa pagbabalik ng ating Kasado Patrol 25 si Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Londo, iputok mo na yan. Yes, maraming salamat Kuya Ron. At sa aking pagbabalik ulat. Ito nga meron tayong mga impormasyon sa pagbabawal sa mga e-trike at e-bikes na dumadaan sa mga major roads. Ganap na ang ipapatupad ng MMND itong darating na Mayo 27. Araw ng Lunes siya, Kuya Ron. Epektibo na nga ito sa Mayo 27, taong kasalukuyan. Kinakailangan talaga sundin na yan, yung batas na yan, dahil kasi ang mission ng e-bike, kapag nasa gawing highway o sa hindi talaga dapat nilang maging rota, ay pinagmumulan minsan ng problema sa ating daloy ng trapiko. Oo nga, Kuya Ron. Ito nga, Kuya Ron. Kaya nga ito ay pinagmumulta na ng mga drivers ng mga electric bikes, electric trike, at iba pang mga light vehicles na mahuhuling dumadaan sa mga panganuhing mga kalsada o lansangan sa buong Metro Manila, maging dito sa Calabarzon 4A, dito sa Cavite. Ito ang inanunsyo ng Metropolitan Development Authority matapos palawagin pa ng 1 linggo itong grace period para yan sa striktong pagpapatupad ng naturang pulisiya. Nakasunod ito ng hiningan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Metropolitan Development Authority na iwip ito sa penalties para yan sa mga violators hanggang Mayo 18. At pagsabihan ang mga gumagamit ng mga naturang mga light vehicles na huwag dumaan sa mga major roads sa buong Metro Manila at maging dito sa Calabarzon 4A. Ayun naman kay MMD Acting Chairman Attorney Don Alves, ang isang linggong extension ay magbibigay ng pagkakataon sa mga mayari at maging sa mga drivers na electric vehicles na mag-comply sa mga pagpaparehistro ng kanilang mga sasakyan o kumuha na lamang ng lisensya sa pagmamaniho upang hindi mahuli. Kasi walang lisensya at walang vehicle registration papers ay ma-impound ang kanilang mga sasakyan, Kuya Arnold. Simula sa araw ng Lunes, Mayo 27, ngayong kasalukuyan, Kuya Arnold.
At ito nga ay papatawan ng multa sa lagang 2,500 pesos, Kuya Arnold. Medyo masakit sa bulsa yan, Kuya Lando, kahit na ganyan sa panahong ito. Yes, ito nga pinahayag ng MMD Chairman Atty. Jim Artes na kung sino ang mahuli ng mga drivers ay pagbumultahin ito ng 2,500 at i-impound ang kanilang mga sasakyan. Kailan daw ang umpisa niyan, Kuya Lando? Kailan daw? Itong Kuya Arnold sa darating na Mayo 27. Mayo 27. Lunes yun, ano? Lunes. Correct. Araw ng Lunes yan. Kaya ito ay ipapatupad na at mahigpit na ipapatupad. Ganap ng ipapatupad ng naturang ahensya. Alam mo, Kuya Lando, yung e-bike, kasi malaking bagay na katulungan yan sa magkakapamilya, lalo na sa mga paghatid sundo sa eskwelahan. Siyempre, walang gasolina yan eh. O, ay kaya medyo sa hindi rin natin mauunawan at malamang dahilan, kaya sabi nga'y talaga, oo, alam na. Kaya nga lamang ito, Kuya Arnold, dahil gobyerno na ang nagpatupad nito at ang ahensya ng MMDD at ang kasabay dito, ang LTO, na pagkuhanin na rin ang naturang nagmamaniho ng mga e-trike o mga e-bike na ito, Kuya Arnold. At ito ay bibigyan sila ng tamang dadaraan, huwag sa mga pangunahing lansangan sa buong Metro Manila at nang dito sa Calabarzon Forest. At bibigyan naman umano sila ng mga dapat dadaraan ng kanilang mga sasakyan, Kuya Arnold. O, sige. Mula pa rin dito sa Calabarzon Forest, Cavite, Kasada Patrol Unit 25, ako, si Double L. Kuya Lando Luto, nag-ulat para sa Kabay Patnubay ng Kibis Arminios, Radyo na, TV pa. May babatiin lang ako, Kuya Lando. O, sige, go ahead, Kuya Lando. Batiin mo ng lahat. Babatiin ko ang aking tiyahe na si Ma'am Amelia G. Lutaw at ang aking pamangkin na si Glenda Casio Puntillo na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan dyan sa bahagi ng Las Navas, Poblacion Town, Northern Samar. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, umangkon at Ma'am Amelia Lutaw. Maraming salamat, Rod, at back to you at happy weekend. Alright, mayroon pa naman tayo bukas para palatuntunan Friday. Alright, Kuyang Rolando, maraming salamat sa iyong pag-uulat. Alright, binabati po natin ng magandang morning ang ating kasamahan sa kabilang istasyon dyan sa Calapan City. Na ngayon ay nakaantabay at nakalalay sa ating palatuntunang gabay at patnubay kay Kuyang Ronald Bula. Yan, ang balyador. Yan, ng 101.7 FM. Kalahi mo. Yan, talaga Kuya Ronald, ha? Talagang iba na ang may pinagsamahan. Siyempre, talagang bilang Mindoreño, magkadugo, kalahi mo. 101.7 FM, ha? Si Kuyang Ronald Bola, ang balyador, yan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yan. At syempre naman, binabati rin po natin ng magandang umaga si Kuyang Eli Meneses ng bayan ng Taytay Rizal. Kuyang Eli, magandang umaga sa iyo. At sumayo ang kay gandang umaga ngayong araw nga po ng Webes pa naman pala, medyo nalilimutan natin yung araw. Alright? At syempre, syempre talaga, dahil nga po sa madalas na pag-ulan sa gawing hapon, medyo nakakalimot eh. Kaya mahirap pag talagang apektado ka ng sobrang init. Minsan erindido yung isip. Oo, mga kababayan, minsan talaga. Kaya kinakailangan medyo kaunting relax, kaunting easy. Siyempre kapag sineryoso mo yung panahon ngayon, talaga masyadong mabigat kung tamasahin. Unang-una, kapos ka sa budget, sa financial support. Ikalawa, sa init ng klima o Celsius
ng panahon, ha, ng ikangay ng kapaligiran, yung init, na siyang dumadaloy, halos biyakin nga yung iyong ulo sa sobrang init na nararamdaman. Isipin nyo po lamang pag tumama sa balat. Aba, minuto lamang. Talagang yung balat mo halos kumikinal-kinal sa init. Pero ibitang po ninyo yung bagay, halimbawa taklob ng kaldero, taklob ng kaserola, ibitang nyo po mga 5 to 6 minutes. Sa gawing alas 11 ng umaga. Minuto lang, hindi mo na masyadong mahahawakan para kang nag-alis ng takip ng kaldero sa iyong isinasaing o niluluto sa iyong kaldero. Yon talaga. Oo, hindi po gawang biro. Tinatawa-tawa na lang ako nung iba pero sa totoo lamang, yan po ay talagang ikangay napakatindi at napaka grabe ang init na natatamasa po natin araw-araw. Kaya lamang po, medyo talaga delikado din yung mga pag-ulan at pag-ulambon sa gawing hapon. Kung ikaw ay napawisan mula umaga hanggang tanghali, tapos magpapaambong ka, aroy. Diyos na mahabagin, sigurado, lagnat at sipon ang iyong aabutin. Ang oras ganap na impuntong alas 10 ng umaga. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan ng issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Lawson. Medyo overtime po tayo ng kaunti, kaya po medyo talaga susunod na po ang kanyang palatuntunan. Kaya mga kababayan, antabayanan po ninyo ang mga nagbabagang mga balita at mga issues na ilalathala po ngayon at ihahayag ng ating kapartner, ang kuyang din ng lahat, ang Bisayang Tisoy. Yan. Ang issue ng lipunan, si Kuyang Wayne Espino Lawson. Alas 10 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Government minomonitor ang 23 FB page na sangkot sa Kids for Sale. Round 1. Ready, go! Sinubaybayan ng National Authority for Childcare ang 23 Facebook page na nagbibinta ng mga batang Pilipino online sa pagkukunwari ng pag-aampon sa briefing ng Bagong Pilipinas ngayon. Nitong Miyerkules, sinabi ni NAC Executive Director Janila Estrada na naiulat na ang mga Facebook page sa Philippine National Police na ngayon ay gumagawa ng mga leads at follow-ups. Ang PNP, nagpadala kami ng sulat sa Facebook Meta Philippines pero wala na kaming natanggap na reply at ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nangako natutulong sa pagsusulat sa Meta Philippines. Sabi niya, ayon kay Estrada, libu-libong followers ang mga Facebook page na ito kung saan ang mga bata ay ibinebenta ng halagang 10,000 piso hanggang 100,000 piso bawat isa. Aba! Yan sila nag-uusap ng mga nag-aalok ng baby actually kahit na nasa tiyan. Alamang po ng mga biological mothers, naghahanap na po sila ng mga ahente at brokers para ampunin ang kanilang mga anak. Si added now narito sinagip ng PNP Women and Children Protection Center ang isang 8 araw na bata. Ang 29 na anyos na ina ng bata na si Sarisa Rivera Dizon ay inaristo ng mga pulis dahil sa pagtatangkang ebenta ang sanggol. Si RJ Malabanan, 37 na inaristo rin ng mga pulis dahil sa paglilingkod bilang ahente. Gustong ibenta ni Dizon ang bata sa halagang 50,000 piso habang nagdadagdag naman si Malabanan ng 40,000 pesos dahil sa pagtulong sa pagbibinta ng bata. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa PNP, sinabi ni Estrada na ang NAC
o NACC ay nakikipagtulungan sa iba't ibang local government unit para palakasin ang Philippine Foster Care Program sa ilalim ng Republic Act 11642. Ang mga ampon na isinasagawa sa labas ng pambansang alituntunin na pangangalaga ay tinuturing ng isang uri ng human trafficking at isang krimen. Ayon pa rin kay Estrada, ang parusa sa Expanded Anti-Trafficking and Persons Act ay 20 taon hanggang habang buhay na pagkakabilanggo at multa ng 1 milyong piso hanggang 5 milyong piso. Ang laki naman. Alam po ninyo, may mga tao po talaga at may alam din po tayo na nasaksihan ng ganyan na nagbubuntis yung si ina. Ang ginagawa halos, ayon sa mga sinasabi at mga nakikita sa ating mga kapaligiran, ay parang nagbubuntis lamang para maging, sabi nga, monkey business nga ang tawag doon sa gano'n, di ba? May mga ilang mga taong lumapit sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sabi, ayon, Kuya Arnold, may ina po na talagang sabi nga nagbubuntis lamang at ilang ulit na nangyayari at nagaganap na pagkakadabuntis at kapag nanganak ay ibinebenta yung anak at ipinaampon. Ang wika'y pinaampon pero pinababayaran. Nako. Kaya mga nanay, mga mami, kung ang kinaugalian ninyo ay nabubuntis ka lamang, o talaga nagpapabuntis, abay iwasan. Iwasan na yung sabi nga pagpapampo ng anak, pero may kabayaran. Kaya ito, naririnig mo at maririnig ang mga balita na talagang may pananagutan, sino pa man, nanay na magbinta ng kanyang anak. Lalong-lalo na. Samantala, ang parusa sa qualified trafficking ay habang buhay na pagkakabilanggo at multa na 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso. Nako, nakasaad sa Article 4, Section 7 ng Republic Act 7610 o ang Special Protection in Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na ang child trafficking ay may parusa na reclusion temporal, year imprisonment, reclusion perpetua, hanggang 40 taon na pagkakakulong. Aroy ko po. Alas 10:06 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado. Nang persa ng mga kolumnista at writer ng Payagang Balansi at Totoo, National Newspaper. Samantala, 2 pang missiles boat na gawa sa Israel, kinumisyon ng NIBE. Round 1. Ready, go! Formal lang inatasan ng Philippine Navy ang 2 pang pass-attack interdiction craft na nilagyan ng spike and loose missile system. Ang commissioning rates ng para sa mga bagong sasakyang pandagat na pinangalaga ang BRP Hermihel de Yorong at BRP Lawrence Narag ay ginanap sa Naval Station Jose Andrada, Rojas Boulevard, Manila nitong Martes. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commander Jan Parcialcos sa isang balita Miyerkules, tinanggap ng Philippine Navy ang 2 gunboats mula sa Israel Shipyards Lead. Noong November 18, 2023, ang mga crafts na ito ay mga mahalagang assets para sa archipelagic defense ng iniangkop upang matugunan ang mga natatanging hamon na likas ng maritime landscape ng Pilipinas. Bilang force multipliers, ang mga vapor na ito ay nagbibigay daan sa mabilis na deployment ng force projection na nagpapalakas sa ating deterrence at nagtataguyod ng maritime security sa buong karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa isang commissioning rights.
aniya ang pagkuha ng mga missiles capable craft na ito na tinatawag ding Acero Class Patrol gunboats ay lubang magpapabilis sa patuloy na modernisasyon ng Navy. Pinasasalamatan din ni Adasi ang pambansang pamahalaan at ang Department of National Defense para sa kanilang suporta sa buong proseso ng pagkuha ng FAIC. Ipinagmamalaki ng Philippine Navy ang paghanay ng pangako ng pambansang pamunuan ng isa postura ng pagtatanggol sa alingaw-ngaw ng mga natatanging katangian at pangangailangan ng ating graphical na pagsasaayos sa kabila ng isang matibay na paglalakbay ng Philippine Navy ay manatiling nakatuon sa pagpapabuti ng aming mga pisikal na kakayahan at mas mahalaga ang aming kolektibong kamalayan upang maging nangunguna sa aming komprehensibong kapuluan. Pagtatanggol dagdag niya, ang mga sasakyang pandagat ay pinangalan ng 2 Medal of Valor awardees na sina Yumaong Marine Staff Sergeant Hermenegildo Yorong at Marine Corporal Lawrence Narag na nasawi sa tungkulin sa kampanya ng pamahalaan sa Pilipinas laban sa mga rebelding Moro sa Mindanao noong 2000. Ang Philippine Navy ngayon ay may 6 na Acero class gunboats na nasa serbisyo. Ang unang 2 gunboat na Acero class, ang BRP Nestor Acero at BRP Lulinato Tuong, ay naihatid noong Setyembre 2022 at nai-commission makalipas ang 2 buwan. Ang ikatlo at ika-4 na FAIC and BRP Junior Inangag at BRP Domingo de Luana ay naihatid noong Abril 2023 at nai-commission na sa susunod na buwan. Inaasahang itatayo at ihatid sa loob ng susunod na 2 taon ang natitirang 3 gunboat na klase ng Acero. 4 na mga barko ay armado ng NLAWS missiles na may katumpakan na pinpoint at isang hanay ng 25 kilometro haba. Ang natitirang 5 ay armado ng 30 mm main cannons at 50 caliber heavy machine guns. Why, thank you. Alas 10:11 ng umaga. Samantala, LTO sinumula na ang barangay distribution ng tricycle plates. Round 1. Ready, go! Sinimula nitong Merkules ng Land Transportation Office ang pamamahagi ng plaka para sa mga tricycle sa barangay level sa Quezon City. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng direct-to-owner plates distribution. Ang ahensya, we will be doing this starting here in Quezon City and will be replaced in the coming days nationwide. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa sidelines ng ceremonial turnover ng Quezon City Tricycle Operators and Drivers Association license plate sa Quezon City Hall. Ang programa niya ay mamamayaring palalawakin sa plaka ng motorsiklo. May 2,915 plaka ang ginawa at ipinamahagi. Tanda ng pagtatapos ng problema sa backlog para sa lahat ng franchise holders ng tricycle sa lungsod. Ito ang unang pagkakataon ng kasaysayan ng LTO na direktang ipinamahagi ang mga plaka ng mga may-ari at nagpapasalamat kami sa pamahalaan ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Belmonte na pagtulong sa amin sa layuning ito, sabi ni Mendoza. Ang pag-clear ng backlog ng plaka para sa mga franchise holder ng tricycle sa Quezon City ay nangangahulugan ng mga tricycle na walang plaka ay illegal na nag-ooperate at maaari na ngayong madaling mahulihan niya. Ang LTO na po ang bababa sa mga barangay upang i-distribute ang mga plaka ng motorsiklo, lalo na yung mga tricycle na ginagamit sa hanap buhay, sabi niya. Hanggang ngayon, ang plate backlog para sa mga sasakyang may 4 na gulong sa bansa na clear ng LTO mula sa pagkakaroon ng 12 milyong plakang backlog na para sa parehong 4 na gulong sa sasakyan at motorsiklo sa Hulyo 2022.
ang pagsisimula ng Administrasyong Marcos ang baklag na plaka para sa mga motorsiklo ay malinis sa Hunyo 2025 ayon sa LTO. Right. Thank you. Alas 10:13 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMN News, Radyo na Dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Rescor. Felon on board ship arestado sa Zamboanga. Round 1. Ready, go! Arestado ang isang lalaking wanted sa kasong murder nang sumakay ito sa isang passenger's Roro Vessel sa Zamboanga City nitong Miyerkules. Sa isang payag, sinabi ni Philippine Coast Guard na may outstanding warrant of arrest si Sakib Gani dahil sa kasong murder with Nobel na inisyo ng Regional Trial Court Branch 4 ng Parangsulo. Nagsimula ang joint operation ng Philippine Coast Guard at Zamboanga City Police Office Station 11 Martes nang makakuha ang Philippine Coast Guard ng intelligence report na sumakay si Gani, residente ng Umar Sulo, sa isang Roro na umalis mula Hulo patungong Zamboanga City. Nadakip na magkasanib na autoridad na pagpapatupad ng batas ang wanted individual bandang alas 7:25 ng umaga. Ihahatid siya sa CCPO Station 11 sa mga angkop na hakbang, sabi nito. Right. Thank you. Alas 10:15 ng umaga. Susunod na po ang programa ng issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson, Antabayanan. Samantala, resignment ni ex-Wiscom Chief hindi parusa ayon sa AFP. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Miyerkules na hindi parusa ang muling pagtatalaga kay dating Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa isa sa mga unit sa loob ng General Headquarters nito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang reassignment ay hindi kailangan isang uri ng parusa. Ang bahagi nito ay ating pagiging opisyal. Maging sa enlistment relational policy, ito ay isang patakaran pahayag na AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa isang panayam sa media. Ito ay matapos na muling may talaga si Carlos sa General Headquarters Support Command na nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng tanggapan ng AFP Chief of Staff General Romeo Borner Jr. o siya ay reassignment which is a normal occurrence for us here and the AFP. I like to vote and to perspective, and once you get assigned or transferred to another post, it's never a part of form of punishment. Bahagi po ito ng rule namin. Kailangan po namin gumanap ng iba't ibang role sa iba't ibang capacity. Hindi naman ibig sabihin na meron kang offense or it's punishment on your end, sabi ni Padilla. Naging headline si Carlos matapos sabihin ng Chinese Embassy sa Maynila na pumayag siya sa kanilang new model arrangement para sa iyong insol na may pag-aproba sa isa pang ranking government officials ng Pilipinas. Nagpalit siya ng personal leave noong Mayo 6 para sa hindi natukoy na panahon na kalaunan ay pinalawig kasunod ng pag-alis ni Carlos. Sinabi ni Padilla na itinuturing ng militar ng kinakailangang italaga si Rear Admin Alfonso Torres Jr. bilang commander ng Westcom sa isang mahalagang lugar sa seguridad ng Pilipinas. Inimok niya ang publiko na huwag magpaliban ng tunay na isyu na siyang illegal na gawain ng China sa West Philippine Sea. Huwag tayong mawala ng track sa tunay na isyu. Mas gusto nating ituon ang ating mga pagsisikap at ang ating mga mapagkukunan. Lahat ng mga pressings na bagay na kung saan ay panlabas na pagtatanggol. Ang dapat pinag-uusapan natin yon illegal activities na ginawa ng China laban sa atin. Huwag nating hayaang manalo sila sa salaysay na ito, sabi niya.
Why, thank you. Alas 10:18 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, PH-9 hindi natatakot sa banta ng China sa naaristuhin ng West Philippine Sea trespassers. Round 1. Ready, go! Sinabi Merkoles ng Philippine Navy na pinakahuling pahayag ng China na ipipigil nito ang mga dayuhan na trespassing. Ang sinabi nitong territorial waters nito ay hindi makakahadlang sa pagpapatupad ng Navy ng mandato nito at pangalagaan ang soberenya ng Maynila. Ang patnubay ay pagpapatuloy lang natin ang pagtupad sa ating mandato na tiyakin ang integridad ng teritoryo ng pambansang teritoryo. Protektahan ang mga Pilipino, tiyak at pangangalagaan ng ating soberanya. I will not delay us to perform our mandate, payag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy ng West Philippine Sea. Sa isang media briefing, sinabi rin niya na ang pinakahuling banta ng Beijing na inilarawan niya bilang lawfare ay batay sa 2021 Coast Guard Law. Nito ang naging epektibo noong February 1, 2021. Ayon kay Trinidad, ang taktikang ito ay hindi lamang ginagamit laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea, kundi ginamit din ng China Sea laban sa Japan at South Korea. Dagdag pa niya, gagawa rin ng mga katulad na taktika laban sa Vietnam sa mga susunod na araw. Matapos maipasa ang naturang batas, mananatiling tahimik ang China at nagbabanta silang magpatupad ng batas. Yan ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Na sinabi nila, sinisimulan nilang aristuhin ang mga mangingisdang manghihimasok sa kanilang sariling teritoryo. Nais kong bigyan din ang pahayag ng ating commander na Chief President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Una sa lahat, wala itong batayan na sa international na batas. Nauna na pag-desisyon na ng arbitral tribunal ang 9-dash line ay walang anumang illegal na karapatan at anumang aksyon ng Chinese Coast Guard ay illegal, hindi ito katanggap-tanggap, sabi ni Trinidad. Aniya, may mga plano at contingency measures ang Armed Forces of the Philippines sakaling lumaki ang sitwasyon. Tulad ng lagi nating binibigyan diin, ang AFP ay nabubuhay sa mga plano. So, marami tayong plano at kung sakaling dumating ang sitwasyon, alam na natin ang gagawin. So, rest assured sa maraming tayong contingency plans, hindi lang sa particular na insidente na ito, kundi sa hanay ng mga insidente na maaaring mangyari, dagdag niya. Binigyang diin din ni Trinidad na ang pinakauling utos ng China ay tila tugon sa shell mission ng civilian organization na atin ito coalition noong nakaraang linggo na matagumpay na nagbigay ng supply sa mga mangingisdang Pilipino na nakahiga malapit sa daluyan ng tubig. Ang pronouncement ng China ay ibinigay pagkatapos ng atin ito karaban. At ito ay tinayo sa paraang ito ay magiging epektibo sa Baho di Masinloc. So, wala pa kaming nakitang pronouncement sa side nila na sasakop sa siyam na futures ng West Philippine Sea. Nevertheless, nandiyan pa rin ang mga plano natin sa West Philippine Sea. Nakakapag-rotate pa rin tayo para ma-resupply ang ating personnel. Sabi niya, sinabi ni Rini Trinidad na nanatiling protective ang mga deployment plan ng Philippine Navy Dynamic. Kami nagre-research, nagre-react kami sa mga sitwasyon. Minsan nagbabago sila, minsan hindi. So depende sa sitwasyon so far. Ang deployment natin, ang forces namin sa West Philippine Sea tuloy-tuloy pa rin sa kanyang pagkakapansin. Why, thank you.
Alas 10:23 ng umaga, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Dalawang Chinese nabid para sa kidnap ng kababayan sa Pasay. Round 1. Ready, go! Arestado ng mga otoridad ng pulisya ang dalawang Chinese national dahil sa umunay pagdukot sa kanilang kababayan. Sa ulat nitong Miyerkules, kinilala ni Philippine National Police Anti-Kidnapping Group Director Brigadier General Cosme Abrenica ang dalawang sospek na may alias na Mike at Bong. Nahuli ng mga miyembro ng AKG ang dalawang sospek na nagbabantay sa 30 anyos na hindi pinangalanang biktima na isinagawang operasyon sa Pasay City noong gabi ng Mayo 19. Ayon kay Abrenica, nag-ugat ang operasyon sa impormasyong ibinigay ng kaibigan ng biktima sa Southern Police District na nagsabing dinukot ang biktima ng dalawang Chinese sa loob ng isang kasino sa lungsod noong umaga ng araw ding iyon. Ang reklamo ay kalaunan ay isinangguni sa AKG na siyang nagsagawa ng operasyon. Pansamantalang nakakulong ngayon ang dalawang suspek sa PNP AKG Detention Facility sa Krami at naharap sa kasong kidnapping for ransom. Tiniyak sa inyo ng PNP AKG na gagawin namin ang lahat ng makakaya namin sa pagkilos upang matiyak ang inyong kaligtasan. Handa na ang ating mga katauhan na patuloy na gawin ang ating pagsisikap na mahuli ang mga lumalabag sa batas para sa isang ligtas na mapayapang komunidad ng tirahan, ayon kay Abrenica. Thank you. Alas 10:25 ng umaga, ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Yan po ang ating Bisayang Tisoy. Yan, si Kuyang Wayne Lauson. Samantala, kilalang miyembro ng NPA noong 2005 sa pag-atake sa lalawigan ng Quezon City natulan ng rebellion. Round 1. Ready, go! Ipinahayag nitong Miyerkules ng Department of Justice ang paghatol sa isang pangunahing miyembro ng Communist Party of the Filipino People's Army, CPP-NPA, na namuno sa serya ng mga pag-atake laban sa mga tauhan ng militar at pasilidad ng komunikasyon sa lalawigan ng Quezon. 19 na taon na ang nakaraan sa desisyon ipinahayag noong nakaraang Mayo 16, 2024 na pag-alaman ng Taguig City Regional Trial Court Branch 266 na nagkasala ng walang alinlangan si Maria Salome Crisostomo, na kilala rin bilang Maria Salome Crisostomo Ohano, sa krimen ng rebellion at tinatulan siya ng hanggang 17 taong pagkakabilanggo. Batay sa mga talaan, pinangunahan ni Ohano at ilan pang inilalang mga opisyal at kasapi ng CPP-NPA ang mga pag-atake laban sa mga sundalo ng gobyerno sa lalawigan ng Quezon mula Nobyembre 19 hanggang 25, 2005 na ikinamatay na sugatan ng ilang sundalo na sumira sa mga lugar ng komunikasyon at iba't ibang ari-arian ng pamahalaan. Nagpatotoo si Ohano na wala siyang koneksyon sa NPA at sinasabing sa mga nasabing petsa, wala siya sa paligid o malapit sa Quezon Province at nasa Street Scholastica College, Leon Ginto, Malati, Manila. Inilala ng mga testigo ng prosecution ng ilang miyembro ng NPA na engkwentro kabilang na si Ohano na isa sa mga most wanted na miyembro ng CPP-NPA na nakapost sa bulletin sa kanilang kampo. Positive identification were categorical and consistent and without any showing of a motive on the part of the eyewitness testifying, and the matter prevails over a denial which, if not substantiated by clear and convincing evidence, is negative and self-serving evidence under serving of weight and law, ayon kay Taguig City RTC Branch 266 Presiding Judge Maribek C. Victor sa pahayag
ng kanyang desisyon. Binigyang din niya na malinaw sa na nag-armas ang mga miyembro ng BSB laban sa armadong persa na kumikilos para sa pamahalaan at sumigaw din ng mabuhay ang PKP-NPA, mabuhay ang kilusan, at nagbigay ng mensahe sa armadong persa para sumuko sila sa kabuuan ng mga aksyon ng mga miyembro ng NPA at bumuo ng mga kilos ng rebellion. Sa isang payag, pinuri ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang DOJ Task Force on Counterterrorism and Terrorism Financing na pinagmunuan ni Senior Deputy State Prosecutor Peter L. Ong dahil sa matagumpay na pag-uusig sa kaso na humantong sa paghatol kay Uhano. Muli kaming nagkaisa sa harap ng masasamang terorista at sinakop ang banta na ito na sa pamagitan ng aming katatagan at pagkakaisa hindi tayo kailanman atras laban sa gayong kasamaan na patuloy na pagpapatatag sa pamahalaan at pag-asik ng hindi pagkakasundo at pagkakahati-hati. Ito mismo ang garantiyang may bibigay natin sa ating bansa at mamamayan, sabi ni Remulla. Thank you. Alas 10:30 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Dumako muna po tayo sa balitang probinsya. Dating konsehal ng bayan ng Magsoor na Camp MILF leader binaril patay sa Cotabato. Round 1. Ready, go! Dito binaril ng mga hindi pa nakikilalang gunmen ang isang dating municipal councilor ng Maguindanao del Sur sa resypiente ng housing project na itinayo ng Bangsamoro Automos Region and Muslim Mindanao. Ayon kay Colonel Kirubin Manalang Jr., City Police Director, kinilala ang biktima na si Abdul Rahman Kasid, residente ng bayan ng Mapasapano sa Maguindanao del Sur at Field Commander ng Moro Islamic Liberation Front. Si Kasid ay naglalakad kasama ang kanyang mga kamag-anak patungo sa kanyang kotse na nakaparada sa harap ng Menor Hotel nang barilin ng mga gunmen ang gamit ng assault rifles bandang tanghali. Ang turnover program ay ginanap sa function hall ng naturang hotel, sabi ni Manalang na tumutukoy sa housing project ng Ministry of Human Settlements and Development, MHSD, BARM sa Barangay Pimbalakan, Mamasapano. Isinugod siya ng mga kaanak sa ospital ngunit diniklarang dead on arrival siya dahil sa maraming tama ng baril. Na-recover ng mga investigador ng pulisya ang 10 empty shells mula sa isang M16 rifle. Nananatiling clueless ang mga otoridad sa motibo at pagkakakilanlan ng mga umaatake. Thank you. Ito ay ang problema Pagdating sa mga suspect, nakakover, hindi masabi at hindi talaga mabanggit ang pangalan. Kaya dito argabyado talaga ang ating mga autoridad, lalo-lalo na po ang ating mga kapulisan, kasundaluan. Lagi po sabi nga po sana, ang batas na ito sana po ay, ikangay po sana ay magkaroon po ng suporta o magkaroon naman po sana ng proteksyon din. Yung ikangay ating mga kinaukulan ng mga autoridad na nagsasagawa po ng mga masisilan na pangyayari o mga operasyon sa mga kriminal. Ang nangyayari po talaga dito, mga kriminal ang siya pong talagang naitatago ang kanilang identity, yung kanilang pagkakakilanlan. Lalong-lalo na po sa aming mga responsabling mga mamamahayag. Sabi nga po, ipinauunawa lamang po natin sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay na ang media po at pulis ay sadya po talagang magkausong at magkatulong sa pagpapatupad ng peace and order dito sa ating bansa. Partikular na po sa mga nangyayaring mga krimen o kriminalidad na nagaganap dito sa ating bansa. Sa katulad po ng mga mamamahayag, hindi po basta-basta talaga sabi nga ay maibibigay ng ating mga
Public Information Office ang tunay na mga pangalan ng mga sangkot sa krimen, lalo na po yung mga kinabibilangan ng mga kriminal na gumagawa ng anumang uri ng krimen sa iba't ibang dako ng ating bansa. Pero paano na po? Kung patuloy pong itong mga ito ay maikukuber o may ipagkakaila sa madla, na sa halip na makapag-ingat ang ating publiko sa mga salot at masasamang elementong ito, ay kasalamuha pa rin pa po ng mga karamihan sa ating mga kababayan, sa mga mall o sa mga pampublikong tanggapan, sa bawat lugar na itong mga kriminal na ito ay kasalamuha, samantalang napakarami na po ng kanilang mga ginawang krimen. Nakulong, nakalaya, nakaabsuelto sa kaso, mulit-muli. Ito na naman po, sila ay gagala-gala, nakikipagsalamuha sa ating mga kababayan. Kaya talaga naman, napaka masalimuot po ang mga nangyayaring ito sa ating lipunan. Yung pong ating mga tapat na mga tagapagpatupad ng batas ay talagang sabi nga'y pursigido para sugpuin ang anumang uri ng kriminalidad dito sa ating bansa. Pero pagdating ng ikangay kinakailangan po nating ipahayag o ihayag ng lahat ng mga mamamahayag sa iba't ibang dako ng ating mga pahayagan dito sa ating bansa, ay hindi po nasisiwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Ang dapat nga po sana rito, yung pong ating mga autoridad o mga arresting officer, ang dapat po sanang mapangalagaan natin ang kanilang mga identity o ang kanilang kaligtasan. Sapagkat sabi nga po, ang masasamang tao, yung mga kasamahan ng kanilang mga nahuli ay nakalaya o nakalalaya. Sila po yung mismong nakamonitor at nakatingin doon sa mga autoridad natin na gumanap ng kanilang tungkulin. At ito naman mga salbahe na gumawa ng karumaldumal na krimen sa lipunan o sa ating mga kababayan, ay malayang malaya lamang dyan na pakalat-kalat. Kaya nako, alas 10:36 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMN News TV, Radyo Nadyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, 79 na ex-rebelde o 79 na ex-rebelde ng Negros Oriental tatanggap ng titulo ng lupa. Wow, maganda ito maganda talaga Kaya dun po sa lahat po ng ating mga kapatid na mga rebelde sa iba't ibang dako ng ating bansa, nakikisuyo po ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay na sa ganda po ng ikangay nakalaan sa inyo na siyang inilalatag ng ating gobyerno para sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapatid na Pilipino na sabi nga ay nagrebelde, sumapi sa mga kilusan. Napakaganda po yung ibinigay na pagkakataon ng ating gobyerno na ang mga Pilipino ay kinakailangan pong magkaroon ng pagkakapatiran o kawan, pagbibigkis at pagkakaisa. Lalong-lalo na po sa ikaayos at ikauunlad ng ating bansa. Kung ano man po yung mga karahilanan, na mga kadahilanan kung bakit ikaw ay sumapi sa anumang uri o sa isang kilusan na laban sa gobyerno, tama na po yan. Ang atin po ngayong harapin ay ang makatotohanang nangyayari ngayon sa ating bansa, na ang bawat Pilipino ay kinakailangang magkaisa, magkasundo sa iisang direksyon lamang.
na kinakailangan pa bang dumanak ang dugo o magkaroon ng anumang uri ng sigalot sa pamagitan ng hindi pagkakaunawaan sa patuloy na ipinaglalaban o pinaninindigan ng sino pa mang kapatid ng mga kilusan. Nung kapanahunan pong tayo ay sinakop ng mga taga iba't ibang bansa noong nakalipas na panahon sa ating mga ninuno, nagawa nating ipagtanggol ang ating bayan bilang tayo ay Pilipino. Manapaman ano po ang dahilan para po sabi nga'y wika natin na hindi kinakailangang magkasundo. Aba, kailangan po talaga magkasundo, magkaisa, magkasama-sama. Siya ikaunlad at ikagaganda ng ating bansa. Partikular na po yung ating mga komunidad ay ating pumapangalagaan. Ang ating pong mga pamilya, ang ating mga kaanak at kamag-anakan, ang ating mga kaibigan. Ay kung ikaw po'y patuloy na nagtatago dyan sa mga area ng kagubatan at kabundukan, bilang ikaw ay isang miyembro ng isang kilusan o laban sa gobyerno, aba mga kapatid, mga kuyang at ateng, nakikiusap po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold, namuko, na kuya ng lahat. Ang mindurin yung midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan nga wika nga, ay patuloy pong tayo. Ako ay nagmamalasakit at patuloy na naghihikayat sa lahat ng ating mga kababayan. Natigilan na po natin o tigilan na po ninyo ang anumang uri ng inyong pag-aalsa o pagre-rebelde. Bagkos yakapin po natin ang ating bansa, sumunod po tayo sa batas na itinalaga ng ating mga kalipunan, ng ating gobyerno. Sundin po natin ng naaayon at patas, nang walang pag-aalinlangan at nang matigil na po ang anumang uri ng anumang kamalasan o problema ng ating bansa. Partikular sa iba't ibang dako ng mga lalawigan, lungsod at kabayanan. At siyempre higit sa lahat ay ang lugar ng mga kanayunan at kabukiran. Pagyamanin po natin ito ng naaayon sa patas at parehas na pagtuturingan. Kinakailangan pa po bang dumating ang panahon na mismong ang may likha sa lahat ng ating nakikita at tinatamasa sa panahong ito ang siyang maningil sa bawat isa sa atin, ang tayo'y mahatulan ng ating dakilang may kapal. Kaya sabi nga po'y, lahat po naman ay matatalino at magagaling. Kaya nga po'y, nangunguna at pangunahin ang edukasyon dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo para maging matalino at masigasig ang bawat isa para dalhin sa magandang patutunguhan ang kanyang buhay, lalo't higit sa mga minamahal sa buhay. Alas 10:42 ng umaga, ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News Radio na dyaryo pa. Ito ay sa paghahatid ng ating bulwagan ng balitaan, ang nang balitang Kasado. Ang tabayanan po, 11 ng umaga, ang palatuntunan ng isyu ng lipunan ng Bisayang Tisoy ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Samantala, 79 na ex-rebelde sa Negros Oriental tatanggap ng titulo ng lupa. Round 1. Ready? Hindi bababa sa 79 na dating rebelde ng Communist Party of the Philippines New People's Army, CPP-NPA sa Negros Oriental ang tatanggap ng individual na kolektibong titulo ng lupa mula sa gobyerno. Ayon sa isang opisyal ng Department of Agrarian Reform, DAR Miracolis, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga FR ay alinsunod sa pagsisikap ng Task Force to End Local Communist Complex na mabigyan sila ng disenteng pabahay at pinagkukunan ng kita o kabuhayan sa pamamagitan ng mga
communal farm, sabi ni Manuel Galon, Provincial Agrarian Reform Program Officer or APRO. The second ng DAR, Negros Oriental, natukoy na ang mga 13 ektaryang lupain ng pamalaan sa barangay Bunggalonan sa Basay, ang pinakatimog na bayan ng Negros Oriental. Para ipamahagi ng mga FR, ang lugar ay bahagi ng dating CDCP Mining Corporation na ngayon ay isang korporasyon ng pag-aari ng kontrolado ng gobyerno. Ang 79 na benepisyaryo ng 4 sa kanila ay taga-Basay ay na-profile at dumaan na sa proseso ng validation ng Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Intelligence Committee. Ang bawat benepisyaryo ay tatanggap ng hindi kukulangin sa 100 metro kudrado ng lupa para sa kanilang pabahay, kung saan ang mga individual na titulo ng lupa ay ilalabas habang ang natitirang bahagi ng ari-arian ay para sa mga komunal na sakahan na bibigyan ng kolektibong titulo, dagdag niya. Ang unahan ni DAR Secretary Conrad Estrella ang pamamahagi ng lupa sa Agosto o Setyembre. Thank you. Turn on voice priority. Alas 10:45 ng umaga. Laguna Cops nakahuli ng 2 sex offenders sa Regional Most Wanted List. Thank you. Round 1. Laguna, iniulat ng Laguna Police Provincial Office nitong Merkules na nahuli ang kanilang mga operatiba ng 2 umanay sex offenders na kapwa kasama sa listahan ng Most Wanted ng Philippine National Police. Sa Calabarzon, Colonel Guabin Melunos, Acting Director ng LPPO, kinilala lamang ang mga suspect na sina Ken at Jeric na nagtatakbuhan dahil sa magkahiwalay na reklamong panggagahasa. Ayon kay Unos, naabutan ng mga mambabatas si Ken sa hideout nito sa Barangay Santo Domingo, bayan ng Bay noong Martes. Naharap siya sa ngayon sa maraming kaso, kabilang ang rape at rape by sexual assault, kung saan walang bill ang inirekomenda ang Family Court Branch 2 sa lungsod na ito. Katulad nito, nadakip ng mga tauhan ng Rizal Police warrant si Jeric sa Barangay Pauli 2, bayan ng Rizal dahil sa kasong statutory rape. Na walang piyansa na inirekomenda ng Family Court, 4th Judicial Region Branch 7 sa San Pablo City. Ang 2 suspek ay kasalukuyang nakakulong sa custodial facilities ng kanilang operating unit para sa nagpagproseso. Ang akting kapulisan ay nakatuon sa paghatid ng justisya para sa mga biktima ng mga kriminal. Nagawain na natili tayong matatag sa ating tungkulin na paglingkuran at protektahan ang ating mga mamamayan, sabi ni Unos. Yan ang kabuuang mga balita mula sa ating payagang balansi at totoo National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng ating masisipag na mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado mula sa ating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeaux. Alright, good morning. Happy birthday, Ira Luz Haramilla, Lutaw, and Glenda Casio Pontelio. Poblasyon Las Navas Town, Northern Samar. Pagbati mula kay Kasado Patrol 25 LL. Kuya Lando Luto ang chief reporter. At ganun din, pagbati rin at binabati ng happy watching Now Ternate Municipal Police Station Chief Police Major Marlon Escalante, has police men, women, and intelligent TIDIG
Ternati pagbati mula kay Double L, Kuya Lando Luto. Chief Reporter Journalist KBS, RMM News TV. At syempre, lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga nakasama at nakaagapay dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Kay Kuyang Dan Torbeles, Kasado Patrol 47. Si Kuyang Lando Luto, Kasado Patrol 25. At Kuyang Joseph Elias Bontogon, Kasado Patrol 49. At ganoon din sa lahat ng ating mga kasamahan ng mga responsabling mga mamamayan. At syempre, pinasalamatan po natin ang pag-alalay ng ating dalawang angel. Si Ate Rosemary Padiron at Ate Del Santos. Good morning at magandang umaga, araw sa inyong lahat. At sa pangalan din po ng ating station manager at siya nating publisher, Resident CEO Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang mindo rin yung midnight boy, bagamat hindi gaanong kagwapuan, sigurado namang ito po ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat at muling magbabalik mga gili kong taga-subaybay sa araw ng bukas ganap na 8 ng umaga. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos.